Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 17 verses 5 hanggang 8. Sabi doon, Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. Sabi doon, sinasabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin, nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. At katulad niya lamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig kaya. At papalain ang umaasa sa kanya, ang katulad niya lamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mga malaging luntian ang mga daong ito. Kahit iulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa nitong mamumuna. Pagpalain ng Diyos, mapagkakabasan kayo salita, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa mga ito na ibinigay sa amin, Panginoon. Tawarin po ninyo kami sa aming mga sala, minilisin ng aming mga puso, mga isipan namin, Panginoon. Pagkasan ninyo kami ng ilang dugo, patuloy niyo kami turuan, Panginoon, ng mga bagay patungkol sa iyong salita, patuloy niyo kami bigyan ng kaliwanagan, pagayan po ninyo kami sa mga magitan ng mga Espiritu, Lord, wala po kami magagawa kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon, patuloy niyo po akong itawag sa inyong turuan, mga kaliwanagan siya mga patungkol sa akin. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord, binabalik namin sa inyong papulit pa sa salamat, sa tayong pangalan namin, Panginoon Jesus, tayo po natin mga kapo. So, yun pong topic po sa mga ito ay patungkol po sa susi kung paano po tayo magkakaroon po ng totoong saya o joy sa buhay at paano natin matatamo yung pagpapala ng Panginoon. Amen? At ano po yung mga epekto kapag tayo ay lumayo sa Panginoon. So, dito makikita natin sa verse 5. Na sabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Amen? So, yun po yung una. Sabi ng Panginoon, kapag tayo, bilang mga Kristiyano, tinatalikuran natin si Lord. Nandun pa lang tayo sa, nagdi-decide pa lamang tayo, nag-uumpisa pa lamang tayo mag-decide na tumalikod sa amin ni Lord. Paparusahan niya tayo eh. Alam niyo ba kung bakit tayo pinaparusahan ng Panginoon? Ano ang dahilan? Bakit tayo pinaparusahan ng Panginoon? Makikita natin yan sa Hebrew chapter 12 verse 6. Sige, buksan natin doon sa Hebrew chapter 12. Bakit pa tayo pinaparusahan ng Panginoon? Hebrew chapter 12 verse 6. Ang sabi po doon, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing ng anak. Ayan. So, ibig po sabihin, pag pinaparusahan tayo ng Panginoon dahil tinatalikuran natin siya, ibig po sabihin, tayo ay minamahal ng Diyos. Di ba malinaw na malinaw? Pinaparusahan ng Panginoon yung mga iniibig niya. Ibig sabihin, kung ikaw nakakaranas ng pagdidisiplina ng Panginoon, nagkakaroon ka ng mga problema sa buhay mo dahil tumatalikod ka na sa Panginoon at nararanasan mo yung pagpapalo sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, mahal ka niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga ayaw ka niyang mapahamak. Ayaw niyang malayo ka sa Kanya. Kaya nga, didisiplinahin ka, papaluin ka ng Panginoon pag nagkamali ka. Pag nag-isip ka pa lang na iwanan mo si Lord, talikuran mo si Lord, mararanasan mo yung disiplina ng Panginoon. Kasi alam po ninyo, tayo, halimbawa, may mga magulang tayo, di ba? Sino dito ang walang magulang? Lahat tayo may magulang, di ba? Ang mga magulang natin, paano natin malalaman na mahal tayo ng magulang natin? Pag pinapalo tayo, hinidisiplina. Kasi nga, ang gusto ng magulang natin, dumiretso yung lakad natin. Amen? Na hindi tayo paliko-liko. Liko sa kaliwa, liko sa kanan. Ano yan? Nagmamarcha. Liko sa kaliwa. Liko sa kanan. Di ba? Parang ROTC. Hindi ganun. Ang gusto ng Panginoon, straight. Amen? Kaya nga,
Bilang mga magulang dito sa mundo, pinapalo tayo ng mga magulang natin sa laman kasi gusto ng mga magulang natin na mapabuti yung ating hinaharap. Amen? Katulad din yan sa Panginoon. Tayo ay pinapalo ng Diyos kasi nga, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? At tinuturing tayong anak ng Diyos kapag tayo ay kanyang pinapalo. Kasi nga, kung hindi ka pinapalo ng Panginoon, magtanong ka na sa sarili mo, anak ba ako ng Diyos? Bakit kahit gumawa ako ng mali, wala naman akong nararanasang pagpapalo ng Diyos, di ba? Pero kung ikaw gumawa ka ng mali sa harapan ng Diyos, lumayo ka sa Kanya, naranasan mong paluin ka ng Panginoon, ibig sabihin, anak ka niya. Amen? Ibig sabihin, mahal ka ng Diyos, kaya Kanya pinapalo. Amen? So, balik tayo doon sa Jeremiah chapter 17. Ang sabi doon, parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin. Ibig sabihin, kung once na naisip mong talikuran si Lord, mag-isip-isip ka. Amen? Kasi nga, nandun si Lord hindi niya hahayaan na makalayo ka sa Kanya. Kaya ang gagawin niya, papaluin ka niya talaga. Iba-iba kasi ang pagpapalo sa atin ng Panginoon. Minsan, inaalaw ng Panginoon makaranas tayo ng mga problema sa buhay. Kasi nga, lumayo na tayo sa Diyos. Diba? Sino dito nakaranas ng maglayo kahit saglit sa Panginoon? Ng lamig. Sino nakaranas ng ganon? Na lumayo sa Diyos? Anong nangyari sa atin nung lumayo tayo sa Diyos? Diba naranasan natin na na nagkagulo-gulo yung buhay natin? Diba? Naging masalimuot? Intindihan ba niyo yung salitang masalimuot? Malalim ba yun? Diba? Ganun po, kapag tayo po ay tumatalikod sa Panginoon, maasahan po natin yung pagdidisiplina ng Diyos. Sabi doon. At yung pangalawa, yung nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sino nagtitiwala dito ng buong lubos sa kanyang kapwa? Meron ba? Taas ang kamay. Sino dito yung pagtitiwala niya nasa tao lang? Meron ba? Hindi, yung minsan nagtitiwala tayo minsan talaga sa tao. Kasi hindi namang hindi tayo nagtiwala kahit minsan sa tao. Amen. Yes. Diba? Nangyari sa atin yan, nagtitiwala tayo sa kapwa natin. Pero hindi natin maaasahan yung pagtitiwala na yun sa kapwa natin na yung pagtitiwala natin yun ay mayroong kalakip na yung kumbaga ay maasahan mo na nandiyan siya palagi para sa iyo kapag nagtiwala ka sa Kanya. Amen? Kasi sabi nga doon, kapag nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Amen? So, ibig sabihin, huwag tayong magtiwala sa tao. Kasi nga, ang kanyang lakas, limited. Amen? Limitado ang lakas ng tao. Kahit na umasa ka ng umasa sa tao, na ikaw ay tulungan niya, hanggang sa uli, hindi natin pwedeng asahan yung mga bagay na yun sa buhay niya. Amen? Amen. Kasi nga, ang tao, pwede ka niyang iwanan. Amen? Sinong naniniwala dito na ang tao pwede kang iwanan? Kahit na ang pinaka-best friend mo sa buhay mo, pwede ka niyang iwanan. Amen? Amen? Walang best friend sa mundong ito, mga kapatid. Ang best friend natin isa lang. Si Jesus lang. Amen? Amen. Amen? Kaya nga sabi doon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Amen? So, sa buhay po natin, huwag na huwag po tayong magtitiwala sa kahit na sino. Ibig sabihin lang, yung huwag mong ibigay yung buong pagtitiwala mo sa tao. Amen? Kasi ang tao, pwede kanyang lokohin. Amen? Sino naniniwala dito na ang tao, pwede kanyang lokohin? Kahit na ang kaibigan mo, pwede kanyang sirain. Pwede kanyang pagsalitaan ng something na hindi totoo, na ikaw ay nakatalikod sa kanya. Diba? May mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga sabi doon, huwag na huwag tayong magtitiwala sa ating kapwa. Kasi nga ang ating kapwa, may hangganan ang buhay niya. Amen? Kapag tayo nagtiwala sa ating kapwa at tayo tumalikod sa Panginoon, matutulad tayo sa halaman na hindi na ito mapapakinabangan at walang mabuting mangyayari sa Kanya. Ibig pong sabihin, mga kapatid, kapag tayo patuloy tayong tumatalikod sa Panginoon, patuloy po nating yung binabaliwala yung sinasabi niya sa atin, hindi tayo mapapabuti ang buhay natin. Amen?
Kasi nga, ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin, kapag sinunod natin yun, mapapabuti po tayo. Amen? E paano natin malalaman yung mga sinasabi ng Diyos sa atin? Saan natin yung matatagpuan? Saan natin makikita ang sinasabi ng Diyos? Sa Bible. Siyempre, kailangan natin magbasa ng Biblia para malaman natin kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, wag na wag nating isipin tumalikod sa Panginoon. Wag na wag po tayo magtitiwala sa ating kapwa. Dahil ang ating kapwa, pwede niya tayong i-deny, pwede niya tayong saktan, pero ang Lord, kapag sa Kanya ka magtitiwala, ng buong puso, maasahan mo na lagi siyang nandyan para sa iyo. Amen? Amen. Amen. So sabi sa verse 7, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So, dalawang bagay lamang po ito. Kapag ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, ang sabi doon, magiging masaya ka. Magiging maligaya ka. Amen? Sino dito gustong maging masaya? Amen. Amen. Hindi sumagot si Martin eh. Parang ayaw niya maging masaya. Gusto niya ata malungkot. Di ba? Kung gusto natin maging masaya at maligaya, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Amen? Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Kasi nga, hindi natin pwedeng ilagay yung pagtitiwala natin sa tao o sa mga bagay-bagay. Amen? Kasi yung mga binibigyan natin ng pagtitiwala, yan ang pwedeng maglayo sa iyo sa Panginoon. Amen? Naniniwala ba tayo doon? Na kapag nagtitiwala tayo sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating talino, sa sarili nating gusto, yun yung maglalayo sa iyo sa Diyos. Amen? Kaya nga, sabi doon, maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. So, ibig po sabihin, kung patuloy tayong mananampalataya sa Panginoon, magiging maligaya po tayo. Amen? Kahit may mga pagsubok, kahit mayroong sakit at karamdaman, masaya pa rin tayo. Amen? Amen. Amen. Alam po ninyo, sa buhay ko, naranasan ko na yung sakit at karamdaman eh. Nasabi ko nga, ng mga dati na halos mamatay ako sa hika. Pero, patuloy akong nananalangin sa Panginoon na tulungan niya ako sa mga sitwasyon na nun. Kaya nga, tayo po bilang mga anak ng Panginoon, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ano man yung mga problemang ating kinakaharap, kung patuloy tayong mananampalataya sa Panginoon, magiging masaya tayo. Kahit na yung sitwasyon natin, parang ang tingin natin napakalungkot, napakahirap, yung pinagdadaanan natin. Kung patuloy tayong mananampalataya sa Panginoon, yung mga nakakalungkot na sitwasyon yun, mapapalitan nyo ng saya. Amen? Kaya nga kailangan natin manalig sa Panginoon. At sabi doon, pangalawa, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So tayo, kapag patuloy tayong umaasa sa Diyos, lahat ng blessing, ibibigay ng Diyos yun sa atin. Sinong gusto ng blessing? Amen. Amen. Sinong gusto ng financial blessing? Amen. Material. Sinong gusto ng spiritual? Amen. Amen. Yun ang mas nangarin natin ng spiritual. Kasi sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? Kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, lahat ng bagay na kailangan mo ay dadagdag niyo. Amen? Kaya nga, tayo po bilang mga tao na nananampalataya sa Panginoon, makakamtan natin ang totoong kaligayahan. At ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nasa sa atin. Amen? Matutulad tayo sa sabi sa verse 8, sa isang halaman, nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging muntian ang mga dahon nito. Amen? So, kahit na may mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid, parang katulad tayo ng halaman na kahit mainit, kahit hindi umuulan, ang halaman na yung patuloy ang lalabo. Patuloy yan na lalaki at mamumunga. Katulad din po yan sa ating mga kapatid. Na, bagamat minsan, marami tayong mga problema sa buhay. Sino dito may problema? Ay, si Bilis lang pala may problema eh. Ibig sabihin, wala problema eh. Hindi na dito Wow. Diba? Kaya, sino dito may problema? Amen. Amen. Lahat po tayo may problema, hindi tayo exempted. Amen. Pero, kahit na may mga problema tayo, kung patuloy po tayong mananampalataya sa Panginoon,
Ano man yung mga problemang ating pinagdadaanan, maging ito man ay napakatitindi, hindi yun makaka-apekto sa ating mga buhay upang hindi tayo makapagpatuloy. Amen? Amen. At sa ating pagpapatuloy, tuloy-tuloy na pananampalataya sa Panginoon, ano man yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, hindi yun makakahadlang sa atin Amen. sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi nga doon, kahit hindi umulan, wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, kahit na may marami tayong problema at pagsubok, kung patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon, aasa sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, mararanasan natin ang galak, mararanasan natin ang blessing ng Panginoon, at kahit na anumang pagsubok na ating pagdaanan, patuloy tayong magbubunga. Amen? Sino gusto magbunga? Amen. Amen? Alam niyo ba ang dalawang klase ng bunga? Bunga. Anong dalawang klase ng bunga sa Biblia? Alam niyo ba yon? Ang una, yung bunga mo, yung mga inakay mo sa Panginoon. Una yon. Amen? Sino na dito ang nakapag-akay ng tao patungo sa Panginoon, nakapag-share? Ang Amen. naging Christian ang siniran niya. Sino na? Oh, sino na? Sino nag-share dito? Wala nag-share ng ano? Amen. Oh, di ba? Yun ang isang bunga. Amen? Pangalawa, yung bunga, yung mabubuting gawa mo. Yun ang bunga. Amen? Yun ang pangalawang bunga. Tayo ba nagbubunga sa buhay natin? Gumagawa ba tayo ng mabuti Amen. sa kapwa natin? Yun yung sinasabi ng Panginoon na kahit anumang pagsubok natin pinagdadaanan, kung patuloy po tayong mananalig sa Diyos, mananampalataya sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, maaasahan natin, anuman ang mga pagsubok natin pinagdadaanan, still magiging masaya pa rin tayo. Amen? Amen. Dahil sabi ng salita ng Diyos, the joy of the Lord is my Strength. strength. Ang kasiyahan na galing sa Diyos, yun yung magiging lakas mo upang mapaglabanan mo yung lahat ng kabigatan sa buhay mo. Amen? Kaya nga, sa buhay po natin mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Huwag natin isipin na lumayo sa Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong mag-isip na yung ibigay yung ating pagtitiwala sa mga bagay-bagay na ating pinanghahawakan, yung mga tao, kaibigan natin. Kasi ang mga bagay na yan, pwede yung mawala sa buhay natin. Pero isa lamang ang hindi pwedeng mawawala sa buhay natin, ang Panginoon. Amen? Amen. Through thick and thin. Amen? Naunawan ba natin yan? Through thick and thin, nandiyan siya para sa'yo. Amen? Hindi ka niya iiwanan. Iwanan ka man ng lahat ng tao, si Lord, siya ang nag-iisa na hindi mangiiwan sa'yo. Amen? Amen. Kung patuloy ka magtitiwala sa Panginoon, patuloy mo siyang susundin, patuloy kang umaasa sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, mararanasan mo yung joy na hindi kayang ipaliwanag. Mararanasan mo ang blessing ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kaya sa buhay po natin, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong umasa sa Panginoon, at doon natin makakamtan ang totoong joy na galing sa Panginoon at blessings na nag-uumapaw galing sa Diyos. Amen? Amen. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo mo po sa oras na ito. Lord, maraming salamat po sa inyo, Diyos, sa iyong mga salita namin pong napakinggan, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na aming salita ay maitanim sa aming mga puso. Ito po ay tumimo sa aming mga puso at magbunga, O God, sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, nawa, O God, ay patuloy po kami magtiwala sa iyo, O God. Patuloy kami umasa sa iyo, Panginoon. At maranasan namin, Lord God, ang iyong joy, Panginoon, sa buhay namin, sa gitna ng mga pagsubok, Panginoon, O God. At nandun po, Panginoon, ang iyong blessing na nag-uumapaw na iyong pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon, Lord. Patuloy po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Thank you, Lord. So, tayo po makakaupo na.
Amen. Yun na. Glory to God. May natutunan ba? Siyempre, dapat hindi papayag na walang matutunan. Kailangan umuwi ang uwi na may natutunan. Amen. Dahil isang pagpapala ang may natutunan. Amen. Sabi nga kay, Kim, ano yung may alam? Knowledge is power. Pero kay Lord, His presence is power. May power sa presensya ng Panginoon. Amen. Tayo tumayong lahat na tayo iawit, O Diyos, sa kabutihan mo. Tayo naririto. Hallelujah. Praise God. Tumayo pong lahat. Po tayo pong lahat ay umawit ng isang po. Ang title po ito ay Ikaw Lamang. Ikaw lamang ba? Hindi ko alam kung ikaw lamang, ikaw lamang. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti
Hallelujah. We thank you, Lord God, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo, Lord God, naririto kami, Panginoon. Inaalay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na tumimo sa aming puso't isipan, O Lord God, ang mga salitang aming napakinggan, O Lord God, at maging ito ay maging useful sa aming buhay dahil ito ay may i-apply namin sa aming mga sarili, Panginoon. Na hindi kami tatalikod sa iyo, Lord God. Tulungan mo po kami, O Banal na Espiritu, Lord God, ano mga pagsubok, Panginoon, ay manatili ka sa amin, O Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming maalala, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na wagas, O Lord God. Na ikaw lagi, Panginoon, ang nasa isip namin, Panginoon. Lagi namin maisaisip ka, O Lord God, at maisapuso, O Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyo lamang magtiwala, Panginoon, ng lubos, dahil ikaw ay nagmamahal sa amin ng wagas, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Kayo ang pabuhay pa sa salamat sa tayong Panginoon ni Jesus. Amen. Yun na. Ito na talaga. Finally, sama-sama mapupuri dahil napakaganda magpuri sa Panginoon.